guys, kahapon yung permanent residence permit natin. Kahapon natin sana kukunin, kaya lang hindi nila binigay kasi wala pa yung pin na galing ng immigration. Ngayon kapiprint natin kanina. So ngayon pupunta natin guys dito sa RQSK. So tignan natin guys kung makukuha natin yung permanent residence card natin. Abangan nyo guys. So nandito na tayo guys, hinintay natin yung confirmation galing sa immigration. So nandito tayo sa RQSK, pipick upin natin yung residence permit natin. So hintay natin guys, tatawagin tayo. Hello guys, thanks God, nakuha natin yung permanent residence permit natin. Hindi natin pwedeng ipakita kasi confidential. Baka makasuhan tayo rito sa Finland kasi mahigpit sila sa mga confidential dito. Halos 2 araw natin kinuha rito kasi pag hindi kompleto yung requirements para sa pag-pick up, hindi nila bibigay. Kahit isang documents lang kulang. Pero guys, ito na, nakuha natin. Ito na yung card. Yan na. Ito guys. So thanks God at sa tagal natin hinintay, dumating din. Ito na guys. 2 months guys nung nag-apply ako, 2 months bago na-aprobahan. So ito na. Hintayin nyo yung video guys, i-upload ko para yung mga pupunta rito sa Finland, alam nyo kung paano mag-apply ng visa dito. Kasi meron silang 3 category dito ng visa. Yung temporary category B, permanent category A, at saka permanent na category P. So yung permanent. So abangan nyo guys, papaliwanag ko sa inyo kung paano ang processing ng visa dito. So ilalagay ko rin sa video lahat ng information para aware kayo. So ayun guys, hintayin nyo guys. Thank you. Hello guys, ito na yung permanent card. Hindi ko inaakala guys na ma-aprobahan yung permanent natin. So tapos salamat talaga ako ng marami. Ito guys, ito na. Napakahirap guys mag-apply ng permanent dito. Sa totoo lang. Nagpunta ako dito guys noong 2008 to 2010. Ang visa ko category B lang, temporary. Kasi yung contract ko dati every 6 months lang. So renew lang ng renew. So pag ganun guys, hindi ka makakakuha ng category A na permanent residence. So 2 years na temporary lang ako dito. Anytime pwede akong umuwi ng Pilipinas. Kaya grabe ang tiis guys sa 2 years. Ngayon nung umalis ako rito, lumipat ako ng ibang lugar. Tapos sa 2017 bumalik naman ako rito. So nung bumalik ako rito guys, binigyan lang ako ng 6 months na contract. So yung visa ko category B na naman. So temporary. So nagtiis ako guys ng halos dalawang extension na category B. So after nun, nabigyan ako ng category A na residence permit. So ngayon guys, na-extend ako ng every 6 months, 3 months, 2 months. Ganoon lang yung extension ko guys. So naipon ko yung requirements dito sa Finland na 4 years. 4 years dapat meron kang straight na 4 years na A. So na-fulfill ko yung requirements nila guys. Nung galing tayo ng bakasyon, pagbalik nag-apply na ako ng permanent. Pero hindi ko inaakala guys na ma-aprobahan ako kasi nga pag hindi ako na-aprobahan guys, anytime pwede nila akong paalisin sa Finland. Kasi wala akong visa. So puro temporary. Kahit na meron akong category A, pero hindi pwedeng mag-unemployment kasi maigsi. So kailangan mo ng mahabang residence permit.
So kaya ito guys, salamat ako dahil ito permanent na to. So mawalan man ako ng trabaho guys, so meron tayong unemployment around, depende kung ilang haba ng taon guys, at least isang taong unemployment. So pwede kang mag-aral ng Finnish language o courses, pwede ka mag-aral guys pag nandito ka, pag meron ka ng permanent, so wala ka ng problema. So pwede kang magtrabaho guys sa inter-Europe, kahit saan parte ng Europe, hindi mo kailangan ng visa kasi permanent ka na dito. Kaya lang guys, uwian ka lang dito sa Finland. Kunyari pag nagtrabaho ka sa ibang lugar dito sa Europe, so bakasyon ka lang dito guys, isang linggo ganon, tapos uwi ka ng Pilipinas, pagbalik dito rin 1 week na naman dito o ilang araw lang, tapos biyahe ka naman ng ibang lugar guys, para hindi mawala yung permanent mo. Ito guys, ganun kahalagahan ng may permanent dito. Kahit saan ka pumunta guys, hindi mo kailangan ng visa. Kahit nasa Asia guys, siguro baka hindi mo na rin kailangan kasi meron kang permanent. So tourist visa isang buwan, so hindi mo kailangan guys. Yan. Hindi ko pwedeng ipakita guys, hindi ko pwedeng buksan kasi nga confidential to. Hindi ina-allowed ng Finland na makita, na maipost to. Kaya baka, sabi ko nga kanina, baka makasuhan tayo. Kaya pero ito na guys, ito na. Yan. Kaya thank you very much. Ito na. Purpose ko to guys, para yung mga papunta rito makatulong tayo sa mga information na dapat makakuha sila ng mahabang kontrata para category A kaagad, hindi naman sila magtitemporary. So ano pa bang nakalimutan natin na i-share? Tsaka pala guys, ang kahalagahan ng permanent, pag umuwi ka ng Pilipinas, kahit wala kang trabaho guys, makakauwi ka, makakabalik ka rito kasi permanent ka dito. So kahit wala kang OEC o any documents, basta pakita mo lang to guys, magbabayad ka lang ng tax kasi residents ka ng Finland. Kaya wala kang pangamba guys na hindi makabalik. Tsaka dito guys, pag permanent ka, so hindi mo na kailangan maghanap sa ibang lugar. So permanent to. Kahit palipat-lipat ka rin dito, maraming trabaho guys. Kaya napakahalaga ng may permanent na visa. Tsaka ito nga pala guys, every 5 years ang renewal nito. So pag na-renew mo to guys sa Finnish immigration, hindi mo na kailangan mag-submit ng any documents. So ipapalit mo lang yung card guys, papalit mo lang sa immigration. So magba-biometric ka lang, tsaka photo, new photo. So i-update lang nila sa system guys. So okay na, tsaka yung payment. Hindi na nila kailangan ng mga documents na bank statement o contract, etc. Hindi na nila kailangan guys. So yun ang sinabi nila sa amin, na pag i-renew to guys, pupunta lang kami ron, ipapalit lang yung card. So wala nang problema. Salamat sa inyong lahat at thanks God. Unang-una guys, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na tinulungan tayo na matanggap ito. So hanggang doon lang guys, maraming salamat guys. Thank you very much. Thanks God. Bye bye.